Noong gabi, inaayos ko si Miguel, ang 4 anyos kong anak, para matulog. Magulo ang buhok ni Miguel sa unan, at tinitingnan ako ng malalaking mata na laging natutunaw ang puso ko. Inayos ko ang kumot hanggang dibdib niya. Hinalikan ko ang noo, at malapit ko nang patayin ang ilaw ng hawakan ng maliit niyang kamay ang braso ko. Papa, bulong niya ng mahina, parang nagbabahagi ng sekreto. Kapag umalis ka, may tiyo na lumalabas sa silong para makipaglaro kay mama. Naramdaman ko ang malamig na haplos sa gulugod ko. Natigilan ako, kamay ko pa rin sa switch ng ilaw. Matulog ka na, anak ko. Nasabi ko na may pilit ng ngiti, habang binibigyan siya ng isa pang halik. Lumabas ako ng kwarto niya, na nanginginig ang mga binti. Noong gabing iyon, may ginawa ako at 5 ambulansya ang dumating sa bahay namin. Pero hayaan niyo akong ipaliwanag kung paano ako nakarating doon. 8 taon na ang nakalipas nang makilala ko, si Clarissa, sa isang conference sa arkitektura. Ako'y civil engineer at siya'y administrative assistant sa malaking kumpanya. May ngiti siyang nag-ilaw sa bawat kwarto, at nakahahawang tawa na nagpabighani sa akin sa loob ng ilang linggo. Nagbakasal kami kinabukasan sa simpleng pero perpektong seremonya. Dumating si Miguel 3 taon pagkatapos at kumumpleto sa buhay na itinuring kong perpekto. Nakatira kami sa 2 palapag na bahay na may silong na ginagamit naming bodega at labahan. Hindi marangya, pero komportable, sapat para sa pamilya namin. Tumigil si Clarissa sa pagtatrabaho nang ipanganak si Miguel at naging full-time housewife. Lagi ng handa ang pagkain pag-uwi ko. Malinis ang bahay, plansada ang damit ko. Maalaga, mapagmahal, perpektong asawa. Mahusay ang kita ko, mahigit 5 milyon taon-taon. Sapat para sa tahimik na buhay. Paminsan-minsang naglalakbay ako para sa trabaho. 2 o 3 beses sa isang buwan. Hindi hihigit sa 2 araw. Hindi nagrereklamo si Clarissa. Sa halip, lagi niya akong hinahatid sa pinto ng mahabang halik at sinalubong ng parehong lambing. May rutina kami. Tuwing linggo, nag-agahan kami sa hardin. Miyerkules, movie night. Biyernes, lumalabas kami sa hapunan kung may makukuhang yaya. Lahat ay akma ng perpekto, parang Swiss watch. Buong buo ang tiwala ko sa kanya. Ni isang segundo, hindi ako naghinala. Hanggang gabing iyon, paglabas ko sa kwarto ni Miguel, bumaba ako ng hagdan habang pinapakalma ang hininga. Nakaupo si Clarissa sa sala at nanonood ng TV tulad ng dati. Suot niya ang gray na cotton pants at simpleng puting blusa. Nakapuyod ang kanyang kayumangging buhok. Mukha siyang normal, inosente. Natulog na ba ang maliit? Tanong niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Opo, sagot ko ng neutral hanggat kaya. Umupo ako sa tabi niya at nagkunwaring interesado sa programang pinapanood niya. Isang crime series na pabor niya. Nakakatawa ang irony. Hindi tumitigil ang isip ko sa paulit-ulit na sinabi ni Miguel. May tiyo na lumalabas sa silong para makipaglaro kay mama. Hindi nagsisinungaling ang mga bata sa ganitong bagay. Wala silang kakayahang mag-imbento ng detalyeng ganyan. Pero wala rin silang filter. Sinasabi lang nila kung ano ang nakikita. Walang pakialam sa implikasyon. Tumayo ako sa sofa na may dahilan na kailangan kong i-check ang emails sa trabaho. Umakyat ako sa opisina ko sa 2nd floor at nilock ang pinto. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang komputer. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Kailangan kong suriin ito bilang engineer. Lohikal at malamig. Baka may inosenteng paliwanag. Baka nakita ni Miguel ang isang repairman na dumating habang wala ako. Baka naghalo ang nakita niya sa sa totoong buhay. Aktibo ang imahinasyon ng mga bata. Pero naalala ko ang isa pang detalye. 3 linggo na ang nakalipas, sa almusal, sinabi ni Miguel na nakakatawa ang tiyo ng mga bulaklak. Namutla si Clarissa sandali bago tumawa at sinabing siguro'y tinutukoy ni Miguel ang hardinero na nagtrim ng damo. Hindi ko pinansin noon. Ngayon, ibang kahulugan na ang memoryang iyon, at may iba pa. 1 buwan na ang nakalipas. Nakita ko ang resibo ng mamahaling Italian restaurant sa bulsa ng jeans ni Clarissa ng lalabhan ko. Nang tanungin ko, sinabi niyang nag-lunch sila ng kapatid niyang si Diane para sa kaarawan nito. Hindi ko check. Bakit ko gagawin? Pinagkakatiwalaan ko siya. Dagdag pa, 2 buwan na ang nakalipas nang mapansin kong nagpalit si Clarissa ng pabango. Mas mahal, mas sophisticated. Nang tanungin ko, sinabi niyang regalo raw ng kaibigan. Nagsimula rin siyang mag-gym 3 beses sa 1 linggo. Sinabi niyang gusto niyang maging fit. Pinuri ko siya. Ipinagmalaki na nag-alaga siya sa sarili. Diyos ko, ano ba talaga akong tanga? Tinitigan ko ang kisame ng kwarto namin ng maraming oras. Katabi ko si Clarissa na natutulog ng mahimbing. Walang pakialam. Ako,
Ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko sa tenga. Paulit-ulit ang sinabi ni Miguel. May tiyo na lumalabas sa silong para makipaglaro kay mama. Alas negatibo 3 ng madaling araw. Hindi na ako makatiis. Tumayo ako ng dahan-dahan para hindi siya magising at bumaba sa silong. Binuksan ko ang ilaw at tiningnan ang paligid. Mga lumang kahon, washing machine, dryer, tools, Christmas decorations. Mukhang normal lahat. Pero napansin ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Sa likod na dingding, sa likod ng mga karton, may maliit na bintana patungo sa side garden ng bahay. Hindi malaki, mga 60 sentimetro ang lapad. Pero kaya ng tao na pumasok kung ililipat ang mga kahon. Hinawakan ko ang frame. Malinis, masyadong malinis para sa bintana ng silong na di naman ginagamit. Walang alikabok o cobweb. Ang lock ay may grasa at madaling buksan. May gumagamit nito. Naramdaman ko ang pagyelo ng dugo ko. Umakyat ulit ako, parang naglalakad sa bulaklak, at nagbuhos ng whiskey sa kusina. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Kailangan kong magkaroon ng plano. Hindi ko pwedeng harapin si Clarissa, base lang sa sinabi ng 4 anyos at isang malinis na bintana. Kailangan kong ebidensya, hindi maikakaila. Kinabukasan, nagpakabait ako bilang perpektong asawa. Tumayo ako sa oras ko, nag-almusal kasama sina Clarissa at Miguel, hinalikan si Clarissa paalam, at umalis para sa trabaho. Pero imbis na sa opisina, nagmaneho ako sa electronics store sa kabilang dulo ng syudad kung saan walang kilala sa akin. Bumili ako ng 3 maliit na hidden security cameras na AI at isang device para makita ko real-time sa phone ko. Halos 45,000 ang nagastos ko, pero hindi ko pinansin. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit masira ako. Pag-uwi ko ng maaga, nagpaalam ako na canceled ang meeting. Nagulat si Clarissa pero natuwa. Naghapunan kami bilang pamilya. Si Miguel, nonstop ang kwento tungkol sa mga dinosaur niya. Ngumingiti si Clarissa at naglalagay ng pagkain. Mukhang normal na sandaling nagduda ako sa sarili ko. Baka ay lang ako. Baka gumagawa lang ako ng halimaw sa wala. Pero nawasak ang duda ko 2 araw pagkatapos. Huwebes noon, may schedule trip ako sa ibang syudad para sa bagong project. Inayos ni Clarissa ang maleta ko kagabi. Lansado ang mga damit, extra socks, kahit note na, mahal kita, sa bulsa ng jacket ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Natutulog pa si Miguel ng mahimbing. Hinatid ako ni Clarissa sa pinto at binigyan ng mahabang halik. Mamimiss kita, sabi niya ng mga matang minsan ay nagpaparamdam sa akin na pinakamaswerte sa mundo. Ako rin, sinungaling. Sumakay ako sa kotse na alam kong bawat salita niya ay kasinungalingan na balot ng peking lambing. Nagmaneho ako papuntang airport na parang talagang lilipad ako. Pero hindi. Sa halip, nagbook ako ng kwarto sa hotel 20 minuto mula sa bahay. Diskreto, walang kilala. Cash ang binayaran ko. Ayaw kong may baka sa credit card na maaring i-check ni Clarissa. Mula sa hotel, binuksan ko ang API sa phone ko at tiningnan ang mga kamera na lihim kong inilagay 3 araw bago. Isa sa sala, nakatago sa bookshelf sa pagitan ng lumang ensiklopedia. Isa sa hallway patungo sa silong, sa fake smoke detector. Pangatlo sa labas, nakatutok sa bintana ng silong, nakatago sa halamanan. Inilagay ko sila ng dalhin ni Clarissa, si Miguel sa park isang hapon. Mas mababa sa 1 oras ang pagkakabit. Buong umaga, nakadikit ang mata ko sa screen. Nakita ko si Clarissa naghahanda ng almusal para kay Miguel. Nakita ko ang anak ko naglalaro ng mga sasakyan sa karpet. Nakita ko si Clarissa naglilinis ng bahay ng mahusay na hinangaan ko dati. Normal lahat, perpekto. Halos kumbinsido na ako na sira ulo ako. Hanggang alas negatibo 2 ng hapon. Inaayos na ni Clarissa si Miguel para sa siesta niya. Nakita ko sa kamera sa sala. Tumayo siya sa gitna ng kwarto sandali. Parang nakikinig. Pagkatapos, kinuha ang phone at nag-text. Wala pang 1 minuto, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko pa nakita. Hindi yung matamis na ibinibigay niya sa akin tuwing umaga. Iba ito, mas malalim, mas tunay, mas buhay. Pumunta siya sa banyo at paglabas 0 minuto pagkatapos. Suot na niya ang birding emerald dress na hindi ko pa nakita. Nakaluwag ang buhok niya na lagi nakapuyod. Nakapula ang labi ng malakas. Maganda siya, kumikinang, pero hindi para sa akin. Alas negatibo 2, 35 eksakto. Nakita ng outdoor camera ang galaw. Lumapit ang lalaki sa bintana ng silong. Matangkad siya, mga 6'1". Maitim ang buhok na nakapahilis pabalik. Athletic build kahit sa damit. Naka-dark jeans at gray na well-aroned shirt. May dala siyang baukwet ng pulang rosas.
Nag-twist ang tiyan ko ng malakas. Tiningnan niya ang kaliwat kanan ng kalye ng maingat. Parang maraming beses na niyang ginawa ito. Inilipat niya ang mga kahon mula sa labas ng madali. Alam niya ang layout ng silong ko. Pumasok siya sa bintana ng maayos, walang pag-alinlangan. Hindi ito unang beses, ni pangalawa, ni pang-10. Lumipat ako sa kamera sa hallway. Nanginginig ang kamay ko na halos mahulog ang phone. Ilang segundo pagkatapos, nakita ko siyang umaakyat sa hagdan mula sa silong. At doon na si Clarissa naghihintay sa itaas. Ang asawa ko, ina ng anak ko, babaeng kasama ko sa pagbuo ng buhay sa loob ng 8 taon. Tumalon sa bisig nito na parang teenager na in love. Naghalikan sila ng puno ng pagnanasa na tumusok sa dibdib ko na parang bala. Gutom na halik, desperado, totoo. Binigay niya ang rosas at inamoy niya ito na nakapikit na parang pinakaromantikong bagay sa mundo. Tumawa siya. Diyos ko, yung tawa niya, tunay, puno ng saya na hindi niya ipinakita sa akin kailanman. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa sala. Gusto kong isara ang api. Gusto kong itapon ang phone sa dingding. Pero hindi ko maalis ang tingin sa screen. Kailangan kong makita lahat. Kailangan kong masaktan ng todo para hindi ko makalimutan. Umupo sila sa sofa ko, kung saan ako nanonood ng TV tuwing gabi. Kung saan naglalaro ako kasama si Miguel tuwing weekend. Inilagay nito ang braso sa balikat niya at isinandal niya ang ulo sa balikat nito. Nag-uusap sila, walang audio ang kamera, pero nababasa ko ang ekspresyon. Nakikita ko kung paano siya tinitingnan nito ng may paghanga, pagnanasa, pag-ibig. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Clarissa at pumunta sa kusina. Bumalik siya dala ang 2 baso ng alak. Mula sa mamahaling bote na itinatago ko para sa espesyal na okasyon. Nag-cheers sila, naghalikan ulit. At saka nangyari ang mas nakakapangilabot kaysa sa lahat. Kinuha nito ang phone at ipinakita kay Clarissa. Lumapit siya para mas makita. Nagbago ang mukha niya, seryoso, tumango ng maraming beses. Tinuro nito ang screen habang nagsasalita. Kinagat ni Clarissa ang labi niya. Yung galaw niya kapag nakafocus o nag-aalala. Pagkatapos, inilagay nito ulit ang phone at ngumiti si Clarissa. Pero iba na ito. Ngiti ng pagsasama ng sikreto, ng plano. Nirecord ko lahat, bawat segundo, bawat anggulo. Nakaupo ako doon sa hotel room. Nanonood habang nabubuwal ang kasal ko. Nanatili ang lalaki hanggang alas -5. 30 ng hapon. Sapatos bago ako karaniwang umuwi. Alas -5, 20. Tiningnan ni Clarissa ang relo. Sinabi niya ang isang bagay. Tumango ito. Naghalikan sila ulit, mahabang, malalim. Pagkatapos, hinatid niya ito pabalik sa silong. Nakita ko itong lumabas sa bintana. Inayos ulit ang mga kahon mula sa labas. At lumakad palayo na parang simpleng lakad lang sa barangay. Umakyat si Clarissa mula sa silong. Hinubad ang birding dress. At bumalik sa normal na damit. Inayos ang mga baso ng alak. Itinapon ang rosas sa beses sa kwarto niya. Hindi sa sala kung saan makikita ko. Pagkatapos, ginising niya si Miguel mula sa siesta. Nang buhatin niya at yakapin ito. Sumabog ang galit ko na kailangan kong huminga ng malalim para hindi sumigaw. Ginagamit niya ang anak natin bilang perpektong cover. Si Miguel ang inosenteng saksi na, nang walang kalam-alam, nagsiwalat ng katotohanan sa akin. Pinatay ko ang api at nagpahinga sa kama ng hotel. Tinitingnan ang puti at bitak-bitak na kisam. Pwede akong magkolapse, umiyak, umuwi at magramahan. Pero hindi ko ginawa dahil sa sandaling iyon. Nagbago ang isang bagay sa loob ko. Ang lungkot ay naging mas malamig, mas kalkulado. Kung naglalaro si Clarissa ng laro, lalaro rin ako, pero mas magaling. Ako'y engineer. Nagsosolve ako ng komplikadong problema para sa pera. At ito'y isa lang na problema na kailangang permanenteng solusyon. Sa natitirang hapon sa hotel, nag-research ako sa laptop ko, naghanap sa social media, tiningnan ang lumang photos ni Clarissa, at natagpuan ko na si Rafael, childhood friend niya. Lumabas sila sa mga larawan 15 taon na ang nakalipas, graduation, birthday parties, lagi magkasama. Binanggit niya ito minsan o dalawa bilang old friend na nawalan ng contact. Isa pang kasinungalingan. Tiningnan ko ang profile niya. Personal trainer sa GYM sa kabilang dulo ng syudad. Paihong GYM na sinimulan ni Clarissa 2 buwan na ang nakalipas. Siyempre, lahat nag-click. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkakasama sa harap ko. Kinabukasan, umuwi ako na parang matagumpay ang biyahe ko. Dumating ako na may pagod ng ngiti at yakap kay Miguel. Sinalubong ako ni Clarissa ng halik at tinanong kung paano ang biyahe. Maganda, sinungaling ako. Mabuti ang project. Siguro bonus tayo this quarter.
Ngumiti siya ng excited. Ang galing. Alam ko kaya mo yan, love. Naghapunan kami bilang pamilya. Nagkwentuhan tungkol sa araw ni Miguel, sa Juistine sa shirt niya, sa park, sa panahon. Lahat normal, domestic, fake. Natulog ako sa tabi ng estranghera. Noon ko na ito natanto. Si Clarissa ay estranghera na nagtatago sa maskara ng asawa ko. Pero kaya ko ring magsuot ng maskara. At sa akin, hindi ito matatagusan. Sa mga sumunod na araw, nagpakaperpekto ako bilang asawa. Nagdala ako ng bulaklak isang Miyerkules nang walang espesyal na dahilan. Nagulat at natuwa si Clarissa. Ang galing niya umarte. Inimbitahan ko siya sa favorite restaurant niya isang Biyernes. Naghira ko ng kapitbahay na si Diane para bantayan si Miguel. Noong gabing iyon, sinabi ko sa kanya na maganda siya, at totoo iyon. Naka-cream dress siya at maayos ang ayos. Siguro iniisip niya si Rafael habang nag-aayos para sa akin. Kumain kami ng basta, uminom ng alak, nag-usap tungkol sa mga pangarap, baka isa pang anak, remodel ng kusina, bakasyon sa beach next summer. Bawas salita niya ay lason na natatakpan ng pulot. At ako, ngumingiti, tumatango, hawak ang kamay niya sa mesa. Dahil habang naniniwala siyang niloloko niya ako, binubuo ko ang estratehiya ko, ladrilyo sa ladrilyo, sinungaling sa sinungaling. Lunes pagkatapos, tinawagan ko ang matalikong kaibigan na si Enrico. Kilala ko siya mula kolehiyo, divorce at civil lawyer. Nagkita kami sa opisina niya tanghali. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko nang isara ko ang pinto. At dapat manatili ito sa atin lang. Kumunot ang noo ni Enrico, pero tumango. Alam mo namang mapagkakatiwalaan mo ako. Anong nangyari? Ipinakita ko sa kanya ang mga video. Nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon niya mula pagkalito hanggang galit. Putangina, bulong niya. At si Clarissa. Diyos ko, Daniel, sorry. Itinaas ko ang kamay. Hindi ko kailangan ng simpatiya. Lano ang kailangan ko. Umupo si Enrico at nakinig ng mabuti. Anong nasa isip mo? Humugot ako ng hininga. Kailangan kong protektahan ang assets ko. Kailangan kong siguraduhin na si Miguel ay manatili sa akin. At kailangan ko ng solid na ebidensya. Legal, hindi may kakaila. Kumuha si Enrico ng notepad at nagsimulang magsulat. Kaya natin yan, pero matagal. Kailangan nating maging maingat. Ipinaliwanag niya ang legal process. Una, idokumento lahat, bawat pagkikita, bawat kahina-hinalang galaw. Ang videos mo ay ginto, pero kailangan pa ng higit pa. Kailangan nating ipakita na hindi ito isang beses na pagkakamali. Ito'y planado at patuloy. Tumango ako habang nagsasalita siya. Kailangan din nating suriin ang finances mo, bank accounts, properties, investments. Kung may plano sila, at base sa paglalarawan mo sa usapan nila, mukhang hindi lang affair ito. Kailangan nating protektahan ang assets mo bago mahuli. Tinamaan ako ng mga salita niya na parang suntok. Sa tingin mo, may plano sila laban sa akin. Tiningnan ako ni Enrico ng diretso. Daniel, 15 taon na akong naghahandle ng maruming divorce cases. Nakita ko na lahat, mga asawang dahan-dahang nilalason ang asawa, mga lover na tumutulong mag-stage ng aksidente, mga mag-asawang naglilipat ng pera at nawawala. Hindi ko sinasabi na ganito ang kaso mo. Pero yung eksena sa video, kung saan ipinakita niya ang isang bagay sa phone at nagbago ang mukha niya, hindi maganda iyon. Hindi lang iyan affair. May konspirasyon iyan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng tiyan ko. Anong dapat kong gawin? Nag-isip si Enrico. Una, mag-hire tayo ng private investigator. Diskreto. Susundan sina Clarissa at Rafael. Idodokumento ang mga pagkikita, usapan, galaw. Pangalawa, suriin natin ang will mo at insurance policies. Kung may kakaiba, matutuklasan natin. Pangatlo, magpakabait ka sa bahay. Hindi mo pwedeng ipakita kahit katiting na hinala mo. Kung malaman niyang nahahalata mo, magbabago sila ng plano o bibibilisin nila. Nagguskos ako ng mukha. Gaano katagal? Huminga si Enrico. Kung gusto nating gawin ng tama, 3 hanggang 4 na linggo minimum. Alam kong mahirap mabuhay sa kasinungalingan, pero maniwala ka, sulit kapag may lahat tayo para sirain siya legally. Nagkamayan kami. Pinagkakatiwalaan kita, Enrico. Pinisil niya ang kamay ko ng mahigpit. Protektahan kita, per. Pangako. Pagkatapos noon, ipinakilala sa akin ni Enrico si Jules, isang private investigator na mga 50 anyos, kulay abo ang buhok, average build, yung tipong hindi napapansin sa karamihan. Perpekto para sa trabaho. Nagkita kami sa malayong cave. Ipinakita ko ang pictures ni na Clarissa at Rafael. Binigay ko ang addresses, routines, lahat ng alam ko.
Kailangan ko malaman bawat pagkikita nila, saan sila pupunta, ano ang ginagawa, sino pang kausap nila, text, email, kailangan ko ng kopya. Sumulat si Jules sa maliit na notebook. Budget? Tanong ni Enrico. Walang limit. Tumango si Jules. Simula bukas. Araw-araw ang report ko. Binayaran ko siya ng 250,000 advance. Cash mula sa personal account na hindi alam ni Clarissa. Emergency fund na ginamit ko para sa emergency ng kasal ko. Ang mga sumunod na araw ay mental torture. Tuwing umaga, nagigising ako katabi ni Clarissa at kailangang magkunwaring okay ang lahat. Nag-almusal kami. Tinatanong niya ang trabaho ko. Tinatanong ko ang plano niya sa araw. Lagi siyang may perpektong sagot. Dadalhin ko si Miguel sa park. Pupunta ako sa palengke. Mag-gym ako mamaya. Siguro lahat sinungaling o kalahating totoo. Dumating ang reports ni Jules. Unang araw, kinumpirma ang alam ko na. Dumating si Rafael alas -2:30. Pumasok sa bintana ng silong. Umalis alas -5:20. Pangalawang araw, lumabas si Clarissa alas -1:00 ng umaga pagkatapos iwan kay Diane si Miguel na sinabing pupunta sa supermarket. Pero nagmaneho sa cave sa sentro. Naghihintay na si Rafael. Nag-usap sila halos 2 oras. Nakalapit si Jules at nakuha ang bahagi ng usapan gamit ang directional mic. Ipinadala niya ang audio gabi. Ang pakikinig sa recording ay parang saksak ulit-ulit. Masigla at excited ang boses ni Clarissa. Ilang buwan na lang, love. Pasensya na lang tayo. Mababa pero malinaw ang boses ni Rafael. Alam ko, pero ayaw ko na magtago. Ayaw kong bumalik ka sa kanya tuwing gabi. Tumawa si Clarissa. Hindi naman forever. Malapit na. Kapag naayos ng insurance money, magsisimula tayo ulit. Baka sa ibang bansa. Sa beach tulad ng pangarap natin. May sinabi si Rafael na hindi malinaw. Pagkatapos, si Clarissa ulit. Si Enrico ang naghahandle. Dapat mukhang natural. Aksidente, walang hinala. Nag-freeze ang dugo ko. Enrico. Pinag-usapan nila ang isang Enrico. Pero hindi maaring si Enrico ko. Patuloy ang pakikinig. Tanong ni Rafael. Sigurado ka bang gagana? Sagot ni Clarissa ng may confidence. Sigurado. Matagal ko nang inaral. Yung mga tabletas na nilalagay ko sa kape niya tuwing umaga, hindi madedetect. Dahan-dahan, mahihina ang puso niya. Sa ilang linggo, kapag nag-heart attack, mukhang natural. 46 anyos, stressed sa trabaho. Walang doktor na magtatanong. Pinatay ko ang audio. Bumaba ako ng kotse kung saan ako nakikinig sa parking lot at nagsuka sa likod ng basurahan. Dahan-dahan, sistematikong nilalason ako ni Clarissa. May balak na patayin ako at kunin ang insurance. Naalala ko ang mga buwan, sakit ng ulo, pagod na sinisi ko sa stress, paminsan-minsang palpitations, pagkahilo, lahat nag-click. Hindi stress, lason. Nanginginig ang kamay ko habang bumabalik sa kotse. Tinapos ko ang audio. Pinag-usapan nila ang insurance policies. Milyon-milyon na makukuha ni Clarissa bilang beneficiary. Pagbebenta ng bahay pagkatapos ng kamatayan ko. Paglipat sa Boracay o Palawan kung saan mas malaki ang halaga ng pera. At pagbibigay kay Miguel ng better life. Sabi ni Clarissa ng walang hiya. Pinaplano nilang agawin ang ama ng anak ko at tawaging better life. Tinawagan ko agad si Enrico. Kailangan kitang makita ngayon. Urgent. Nagkita kami sa opisina niya 30 minuto pagkatapos. Ipinakita ko ang audio. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha niya mula curious hanggang alarmado. Diyos ko, Daniel, attempted murder ito. Dapat pumunta na tayo sa pulis ngayon. Itinaas ko ang kamay. Hindi pa. Tiningnan niya ako na parang nabaliw ako. Anong sinasabi mo? Nilalason ka ng babaeng yan. Humugot ako ng hininga para pakalmahin ang sarili. Alam ko. Pero kung pupunta tayo sa pulis ngayon na audio lang, ay dedenin niya lahat. Sasabihin niyang out of context. Tungkol sa movie o libro. Kailangan natin ng higit pa. Kailangan natin ng physical evidence ng lason. Kailangan nating patunayan na nasa system ko ito at mahuli natin siya sa akto. Naggusko si Enrico ng buhok, halatang frustrated. Naglalaro ka ba ng apoy, par? Tiningnan ko siya ng diretso. Siya na ang naglaro ng apoy. Ako na ang magkokontrol sa sunog. Noong gabing iyon, umuwi ako ng mas huli kaysa dati. Sa kusina si Clarissa naghahanda ng hapunan. Sinalubong niya ako ng ngiti at halik sa pisngi. Lagi kang late, love. Okay ka lang ba? Ngumiti ako. Last minute meeting. Alam mo na. Tumango siya ng may pag-unawa. Paborito mo ang niluto ko.
Adobong manok na may patatas. Sa hapunan, pinagmamasdan ko siya. Paano niya hinihiwa ang pagkain ni Miguel? Paano niya ako sinisilbihan ng tubig? Paano siya ngumingiti kapag nagkukuwento ang anak natin ng walang kwentang bagay? Sobrang natural, sobrang ina, sobrang perpekto, at sobrang pek. Pagkatapos maidlip ni Miguel, umupo kami sa sala para manood ng TV tulad ng dati. Isinandal niya ang ulo sa balikat ko. Mahal kita, sabi niya ng mahina. Naramdaman ko ang pagsusuka sa lalamunan, pero nasabi ko, ako rin. Parang abo ang lasa ng mga salita. Natulog ako noong gabing iyon na alam kong gusto akong patayin ng babaeng katabi ko. Pero alam ko rin na mas matalino ako, mas matiyaga, mas kalkulado, at kapag tapos na ito, magsisisi siyang sinubukan akong laruin. Kinabukasan, gumawa ako ng aksyon. Bago pa siya magising, itinapon ko ang kape ko sa lababo nang hindi niya nakikita at nagkunwaring uminom ako. Ginawa ko rin sa anumang inumin o pagkain na personal niyang inihanda. Nagsimula akong magdala ng sariling lunch sa work sa sealed container. Sinabi kong gusto kong mag-healthy at mag-ipon. Mukhang ipinagmalaki niya ang desisyon ko. Ironic. Nag-appointment din ako sa pribadong doktor sa labas ng syudad. Isang specialist na kilala ni Enrico at pinagkakatiwalaan. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at pinagawa niya akong full blood work. Dumating ang resulta 3 araw pagkatapos. May digitalis sa system ko. Isang gamot sa puso na sa maliit at regular na dosis ay nagpapahiwatig ng natural na heart attack. Eksakto ang sinabi ni Clarissa kay Rafael. Binigyan ako ng doktor ng chelating agent para linisin ang system ko at binigyan ng babala. Seryoso ito, sir. Dapat i-report sa authorities. Nagkasalamat ako pero hiniling ang discretion. Kaya ako, kailangan ko lang ng documented at signed results. Sumang-ayon siya, kahit halatang hindi comfortable. Sa results sa kamay ko, may irrefutable proof na nilalason ako ni Clarissa. Pero tama si Enrico, hindi pa sapat. Kailangan natin ng source ng lason. Paano niya ito inilalagay? At higit sa lahat, ang buong konspirasyon nila ni Rafael. Hindi sapat na sirain si Clarissa lang. Dapat pareho silang magbayad. Sa mga sumunod na araw, pina-intense ni Jules ang surveillance. Naglagay siya ng GS tracker sa kotse ni Clarissa. Nag-install ng spyware sa phone niya para makita ang texts, calls, location real-time. Lahat legal dahil co-owner ako ng quotes at nasa pangalan ko ang line. Devastating pero useful ang mga nadiskubre. Araw-araw nag-message sina Clarissa at Rafael. Mga text na binubura niya agad pagkatapos basahin. Pero na-capture ni Jules bago mawala. Good morning, love. Isa pang araw na malapit sa kalayaan natin. Miss kita. Ayaw kong magkunwaring masaya ako sa kanya. Kagabi, halos nagsuka ako nang hawakan niya ako. Ikaw lang iniisip ko. Bawat mensahe ay saksak sa dibdib ko. Pero iniimbak ko lahat. Ebidensya. Munisyon. Katarungan sa hinaharap. Ang GS ay nagpakita ng pattern. 2 beses sa isang linggo. Martes at Huwebes. Nagmamaneho si Clarissa sa malayong pharmacy. Hindi sa malapit na lagi naming pinupuntahan, kundi 40 minuto ang layo. Nag-investigate si Jules. At nalaman na may history ang pharmacist doon sa pagbebenta ng controlled meds ng walang reseta. Perpekto. Doon binibili ni Clarissa ang digitalis. Agad na nakipag-ugnayan si Enrico sa detective na dating kasama niya. Si Ramil, mga 50 anyos, mukhang nakakita na ng lahat sa buhay niya. Ipinakita namin sa kanya ang lahat. Malaki ito, sabi niya. Premeditated attempted murder, conspiracy, insurance fraud. Dekada sa kulungan kung mapatunayan ng tama. Ipinakita namin ang videos, audios, blood tests, texts, GS logs. Humuni si Ramil ng mahina. Magaling kayong mag-document. Pero kailangan natin ng final blow. Kailangan nating mahuli silang umaamin sa harap ng testigo o sa sitwasyon na hindi na niya maikakaila. Doon ko naisip ang plano. Risky pero perpekto. Ipinaliwanag ko kay Enrico at Ramil. Tahimik sila sandali. Pagkatapos, nagsalita si Enrico. Brilliant. Nakakabaluktot, pero brilliant. Tumango si Ramil ng dahan-dahan. Pwede. Pero dapat perpekto ang timing. At kailangan mong umarte ng mas magaling kaysa dati. Tiningnan ko silang dalawa. Kaya ako, matagal na akong umaarte. Sa mga sumunod na oras, pinino namin ang bawat detalye, bawat galaw, bawat contingency. Walang iwanan sa pagkakataon. 1 linggo pagkatapos, sinimulan ko ang plano. Sabado ng umaga, sinabi ko kay Clarissa na hindi ako okay. May sakit sa dibdib kagabi. Agad nagpakita ng concern ang mukha niya. Pero may kakaibang kislap sa mata. Anticipation.
Pag-asa na gumagana na ang plano niya. Love, dalhin kita sa doktor. Sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko. Inalis ko ng mahina. Hindi na. Stress lang siguro. Maraming pressure sa trabaho. Hindi siya nagpumilit. Siyempre hindi. Ayaw niyang magpa-check up at matuklasan ang lason. Buong weekend, nagkunwaring lumalala ako. Nagreklamo ako ng pagod, paminsan-minsang pagkahilo, kawalan ng gana. Malaga siya, gumagawa ng tsaa at sopas. Siguro may dagdag na dosis. Itinatapon ko ng lihim. Lunes ng umaga, nagkunwaring mas malala. Nahihirapan akong bumangon. Tinawagan ni Clarissa ang opisina ko na sick ako at hindi papasok. Perpekto. Ayon sa plano. Noong araw na iyon, habang akala niya tulog ako sa kwarto, narinig ko siyang nag-uusap sa phone ng mahina mula sa kusina. Tumayo ako ng tahimik at lumapit sa hallway. Mukhang nangyayari na, Rafael. Mukhang mahina na siya. Baka this week. Pahinga. Opo, ready na lahat. Ang papeles ng insurance, ang will. Okay na. Isa pang pahinga. Mahal din kita. Malapit na tayong magkasama forever. Bumalik ako sa kama bago niya ako makita. Mabilis ang tibok ng puso ko, pero hindi sa takot, sa kontroladong galit, sa determinasyon. Martes, sinabi ko kay Clarissa na medyo okay na ako at gusto kong gumawa ng espesyal. Magkaparty tayo ng hapunan sa bahay sa Biyernes. Matagal-tagal na walang bisita. Masaya siguro. Nagulat siya pero pumayag. Sage, love. Sino ang iimbitahin mo? Ngumiti ako ng mahina mula sa sofa na nakablanket. Kay Enrico at asawa niya, sa mga kapitbahay, kay Dian at asawa, baka ilan sa opisina. Hindi malaki, casual dinner lang. Tumango siya, pero nakita ko ang discomfort sa mata niya. Hindi niya gusto ang ideya ng maraming saksi, habang dapat lumalala ako. Pero hindi niya maikakaila ng hindi naghahalata. Perpekto. Maghahanda ako ng masarap. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Enrico. At kinumpirma na ready na lahat para sa Biyernes. Nakipag-coordinate na siya kay Ramil at team. Handang-handa na ang operasyon. Kailangan lang na mahulog sina Clarissa at Rafael sa bitag. Miyerkules, habang nasa palengke si Clarissa, sinuri ko ang buong bahay. Natagpuan ko ang boteng digitalis na nakatago sa likod ng drawer ng damit panloob niya. Maliit na puting tabletas sa unlabeled bottle. Kinuhanan ko ng litrato mula sa lahat ng anggulo nang hindi inaalis. Natagpuan ko rin ang folder sa closet niya. Kopya ng insurance policies ko, will ko, at documents tungkol sa properties sa Boracay sa pangalan ng offshore company. Lano na niya months ago. Kinuhanan ko rin ng litrato lahat. Pagbalik niya, nasa sofa na ako ulit na nanonood ng TV na parang hindi gumalaw. Huwebes, ginawa ko ang pinakamahirap. Dinala ko si Miguel sa park. Tayo lang dalawa. Itinulak ko siya sa swing. Nagdayo kami ng castless sa buhangin. Kumain kami ng ice cream na dumumi sa mukha niya. Habang pinapanood ko siyang tumawa at maglaro ng walang alalahanin, naramdaman ko ang pagkipot ng dibdib ko. Hindi alam ng anak ko na halimaw ang nanay niya. Hindi niya alam na pinaplano niyang mawalan siya ng ama. Yakap ko siya ng mahigpit noong araw na iyon. Mahal na mahal kita, champion, sabi ko. Kahit anong mangyari, andito lang ako para sa'yo. Yakap niya ako pabalik ng maliit niyang braso. Ako rin, Papa. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang ginagawa ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kanya. Biyernes, araw ng hapunan. Busi si Clarissa buong hapon sa paghahanda. Lasag na, salad, garlic bread, at masarap na dessert. Mabango ang buong bahay. Naka-light brown dress siya at maayos ang buhok. Maganda siya, at walang kamalay-malay sa darating. Dumating ang mga bisita, 7:07. Una sina Enrico at asawa niyang si Sonia. Pagkatapos sina Dian at asawa. Pagkatapos, 2 kolegi ko at partners nila. 12 kaming lahat, kasama sina Clarissa at ako. Nasa bahay ng nanay ni Dian si Miguel para sa overnight. Ayos ko ng maaga. Ayaw kong naroroon siya sa mangyayari. Normal ang hapunan. Magaan ang usapan, tawa, alak. Perpektong host si Clarissa, naglilingkod, nagre-refill ng baso, ngumingiti at nakikilahok. Walang mag-aakala na ang charming na babaeng ito ay may kakayahang maglagay ng lason sa asawa. 8:30, pagkatapos na main course at relaxed na sa alak, tumayo ako. Gusto kong mag-toast, anunsyo ko. Itinaas nila ang baso. Tiningnan ako ni Clarissa ng curious. Salamat sa pagpunta niyo lahat. Mahirap ang mga panahon, Latili. Hindi ako nagiging maayos at nagpaisip sa akin kung gaano kahalaga ang pamilya at kaibigan. Pumahinga ako. Lalo na,
Gusto kong pasalamatan ang asawa kong si Clarissa sa pag-aalaga sa akin, sa pagiging laging nandyan, sa paghahanda ng kape tuwing umaga ng puno ng pagmamahal. Nakita ko ang pag-freeze ng ngiti niya ng bahagya. Sa pagpapaalala niya sa akin na uminom ng bitamina, sa sobrang pag-alala sa kalusugan ko. Nagsimulang pumutla ang mukha niya. Alam niya, sa paanong paraan man, alam niyang may mali. Sa katunayan, sobrang pasasalamat ko sa pag-aalaga niya, kaya nagpa-check up ako sa doktor ngayong linggo. Full check-up, para siguradong okay ang lahat. Tahimik na ang mesa. Malinaw ang tensyon. Tiningnan ako ni Enrico ng mabuti. Mukhang nalilito ang iba. Inilagay ni Clarissa ang baso at nakaklench ang kamay sa kandungan. Kinuha ko ang sobre mula sa bulsa at inilagay sa mesa. Very interesting ang resulta. Patuloy ako ng kalmado pero matatag. Lumabas na may digitalis sa dugo ko. Alam ba ninyo kung ano ang digitalis? Nagsalita si Enrico na parang tunay na nagulat, kahit alam niya. Gamot sa puso, di ba? Pero wala ka namang iniinom para sa puso, Daniel. Tumango ako ng dahan-dahan. Eksakto. Wala akong heart condition. Hindi pa ako nareseta ng digitalis. So, paano ito napunta sa system ko? Bigla tumayo si Clarissa. Sumigaw ang upuan niya sa sahig. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Ridikulo ito. Nanginginig ang boses niya. Baka nagkamali ang lab, baka naghalo ang sample mo sa iba. Kinuha ko ang phone at inilagay sa mesa. Baka may kinalaman ito. Pinindot ko ang play sa isa sa audios na na-record ni Jules. Puno ng boses ni Clarissa ang dining room. Yung mga tabletas na nilalagay ko sa kape niya tuwing umaga, hindi madedetect. Dahan-dahan, mahihina ang puso niya. Sa ilang linggo, kapag nag-heart attack, mukhang natural. Tahimik na tahimik. Naririnig mo ang paglipad ng langaw. Tinitingnan si Clarissa ng lahat ng may shock at horror. Natakpan ni Diane ang bibig. Malaki ang mata ni Sonia. Mukhang hindi makapaniwala ang mga kolegi ko. Namutla si Clarissa na parang papel. Na-edit iyan. Pekeng iyan. May nagmanipulete ng boses ko. Boses niya ay bulong na. Seryoso. Tanong ko. At ito rin ba edited? Pinatugtog ko ang isa pang audio. Boses ni Rafael. Sigurado ka bang gagana? Ayaw kong makulong ka. Pagkatapos, sagot ni Clarissa. Sigurado. Matagal ko nang inaral. 46 anyos, stressed sa trabaho. Walang doktor na magtatanong. Nagsimulang umurong si Clarissa patungo sa dingding. Hindi ito totoo. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Pero hintayin nyo, may higit pa. Dahil hindi siya nag-iisa. Nag-project ako mula sa phone patungo sa TV sa sala. Nakikita mula sa dingding. Sa screen, mga video ng hidden cameras. Si Clarissa na sumasalubong kay Rafael sa pintuan ng silong. Mga halik, haplos, intimate talk sa sofa ko. May mga umiwas ng tingin ang ilang bisita. May iba na hindi makaiwas sa morbid fascination. Rafael ang pangalan niya. Paliwanag ko ng kontrolado. Kahit sasabog na ako sa loob. Childhood friend ni Clarissa. Lover niya sa loob ng 6 na buwan. At accomplice sa plano na patayin ako at kunin ang 2 milyong piso ng insurance ko. Napaupo si Clarissa sa sahig habang umiiyak. Daniel, pwede ba nating pag-usapan ito? Tayo lang. Hindi sa harap nila. Tumawa ako, mapait, walang humor. Pag-usapan. Tulad ng pag-uusap niyo ni Rafael tungkol sa pagpatay sa akin. Tungkol sa paglipat sa Boracay gamit ang pera ko. Tungkol sa pagbigay kay Miguel ng better life na walang ama. Tumaas ang boses ko nang walang malay. Tumayo si Enrico at hinawakan ang balikat ko. Kalmahan mo, Daniel. Humugot ako ng hininga. Tama siya. Hindi pwede mawala ang kontrol. Ngayon na halos tapos na. Patuloy na umiyak si Clarissa sa sahig. Daniel, sorry. Hindi ko gusto. Siya ang nag-utos. Sabi niya iyon lang ang paraan para maging masaya tayo. Mahal kita noon, Daniel, swear. Pero nagbago ako. At nang makita ko ulit si Rafael, parang nabuhay ulit ako. Ginagawa niya akong espesyal. Binata ulit, buhay. Mas masakit ang mga salita kaysa inaasahan. Pero hindi ko hahayaang makita niya akong mahina. At ang solusyon ay lasonan ako ng dahan-dahan. Pahirapan ako ng buwan-buwan habang nagpapanggap kang nag-aalala. Tumingala siya. Pula at namamaga ang mata. Hindi naman sobrang hirap. Maliit ang dosis. Pagod lang, sakit ng ulo. Wala namang grabe. Wala namang grabe. Ulit ko nang hindi makapaniwala. Balak mo akong patayin, Clarissa. Iwan si Miguel na walang ama. At sinasabi mong hindi grabe. Tinakpan niya ang mukha ng kamay. Hindi ko naisip na aabot sa ganito. Akala ko baka umalis ka,
makahanap ng iba, humingi ng divorce, at makakasama ko si Rafael ng walang gulo. Pero hindi, sabi ni Enrico. Dahil mabuting tao si Daniel, pinagkakatiwalaan ang asawa. Hindi naghinala hanggang sinabi ng sariling anak ang katotohanan ng walang malay. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Tiningnan ko ang relo. Perpekto ang timing. Iyon siguro ang huling bisita natin ngayong gabi. Sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Binuksan ko, at doon si Detective Ramil, kasama ang dalawang unipormadong pulis. Sa likod nila, nakaposas at binabantayan, si Rafael. Mukhang wasak na wasak. Nang magdama ang tingin nila ni Clarissa mula sa dingding, nakita ko ang pag-alis ng pag-asa sa mukha niya. Pumasok si Ramil habang ipinapakita ang badge. Magandang gabi. Detective Ramil Garcia ako. May warrant ako ng pag-aresto kay Clarissa Santos para sa attempted murder, conspiracy to commit fraud, at iba pang kaugnay na kaso. Tumayo ang mga bisita mula sa upuan. May mga umurong para bigyan ng daan ang pulis. May luha sa mata ni Diane. Hindi lumaban si Clarissa nang tulungan siya ng pulis na tumayo at posasan. Mukha siyang talunan, walang laman. Confess na ni Rafael ang lahat, sabi ni Ramil. Pagbili ng digitalis, plano sa insurance, properties sa Boracay, lahat. Sinubukan niyang magmoke ng dial para mabawasan ang sentensya. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ako ni Clarissa ng huling beses bago siya dalhin sa pinto. Daniel, bulong niya. Anong mangyayari kay Miguel? Naramdaman ko ang tusok sa dibdib. Kahit ano, anak niya rin yon. Maging okay si Miguel, sagot ko. Lalaki siyang alam na higit sa lahat mahal siya ng tatay niya. At kapag lumaki na siya at naiintindihan na, ipapaliwanag ko kung ano ang nangyari. At siya mismo ang magdedesisyon kung ano ang isipin niya tungkol sa iyo. Dinala ng pulis si Clarissa. Si Rafael ay isinakay sa ibang patrol car. Nanatili si Ramil sandali. Kailangan naming makita ka bukas sa station para mag-sig ng documents at magbigay ng formal statement. Tumango ako. Nandoon ako. Pag-alis nila, humarap ako sa mga bisita. Lahat nanatili sa shock. Walang makapagsalita. Si Enrico ang unang nagsalita. Mukhang kailangan natin ng malakas na inumin. May mga nerbiyos na tawa. Lumapit si Diane at niyakap ako. Grave, Daniel. Sorry. Hindi ko akalain, kung alam ko lang. Pinatapik ko ang likod niya. Hindi kasalanan mo. Niloko niya tayong lahat. Magaling siyang umarte. Nagsimulang magpaalam ang iba. Halata natapos na ang hapunan sa pinakadramatikong paraan. May nagbigay ng pat sa balikat. May tumango lang ng awkward. Lahat nangako na nandyan sila kung kailangan ko. Pag-aalis ng lahat, kami na lang ni Enrico at Sonia ang natira. Naupo ako sa sofa. Bigla nawala ang adrenaline na nagpapanatili sa akin na tense. Pagod na pagod ako. Umupo si Enrico sa tabi ko. Magaling kang umarte. Perpekto. Ngayon mayroon ka ng lahat ng testigo. Walang paan na makalusot siya. Hinawakan ni Sonia ang kamay ko. Paano ka talaga nakakaramdam? Nag-isip ako. Paano ba? Betrayed, galit, malungkot, relieved, lahat sabay. Hindi ko alam, aminado ko. May parte na gusto ko siyang pahirapan pa. Gusto kong sumigaw. Pero may parte rin na pagod na lang. Pagod sa kasinungalingan. Pagod sa pagpapangga. Tumango si Enrico. Normal yan. Trauma ang pinagdaanan mo. Hindi lang ang panggagago at attempted murder, kundi ang bigat ng investigasyon at paglano habang nakatira ka sa potensyal mong pumatay. Pinisil ni Sonia ang kamay ko. Tapos na. Magbabayad siya sa ginawa niya. At kayo ni Miguel magsisimula ulit. Noong gabing iyon, pag-alis ni na Enrico at Sonia, nag-iisa ako sa bahay. Payahong bahay kung saan namin binuo ang buhay kasama si Clarissa. Kung saan namin dinala si Miguel mula sa ospital. Nagselebrete ng birthdays at Pasko, nagmamahalan na maraming beses, at kung saan pinlano niya ang kamatayan ko ng detalyado. Naglakad ako sa bawat kwarto, tinitingnan ng bagong mata. Sa kusina kung saan ginagawa niya ang poison coffee tuwing umaga ng may ngiti, sa sala kung saan binabati niya ang lover habang natutulog ng mahimbing ang anak natin. Sa kwarto namin kung saan natutulog siyang payapa habang dahan-dahang pinapatay ako. Sa kwarto ni Miguel kung saan, nang walang malay, sinabi ng anak ko ang katotohanang nagligtas sa buhay ko. Huminto ako sa bintana ng silong. Yung sikat na bintana kung saan pumapasok at lumalabas si Rafael na parang daga sa dilim. Tinitigan ko ng matagal. Bukas, tatawagan ko ang isang tao para ipasara ito ng permanente. Ayaw kong may pisikal na paalala ng nangyari rito. Umakyat ako sa kwarto at humiga sa kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng linggo, walang takot akong matulog. Hindi ko kailangang mag-alala
kung gigising pa ba ako kinabukasan. Ipikit ko ang mata at hinayaan ang pagod na manalo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng legal activity, mga pahayag sa police station na tumatagal ng oras, interview sa prosecutors na sinuri ang bawat detalye, meeting sa lawyers para sa custody ni Miguel at divorce process. Nalaman ng media ang kwento, at isang linggo itong balita sa lahat ng local channels. Asawang sinubukang lasunin ang engineer dahil sa insurance. Nabisto ang plano ng pagpatay salamat sa 4 anyos na anak. Mga lover naglano na patayin ang asawa at tumakas gamit ang milyon-milyon. Mas sensational ang bawat headline. Tumatawag ang reporter sa phone ko. Dumadating sa bahay. Gusto ng exclusive interviews. Gusto ng pictures ni Miguel. Tinanggihan ko lahat. Naghera ko ng privacy lawyer na nagpadala ng cease and desist letters. Sa wakas, napagod sila at lumipat sa susunod na balita. Sinubukan kong panatilihing malayo si Miguel sa media circus. Sinabi ko sa kanya na kailangang umalis si mama ng ilang panahon dahil may ginawa siyang mali at kailangang pag-isipan. Tinanong niya kung babalik ba siya agad. Sinabi kong hindi ko alam, pero laging nandyan ako para sa kanya. Umiyak siya noong gabing iyon. Yakap ko siya habang umiyak. Tinatanong kung bakit umalis si mama nang walang paalam. Parang hinati sa dalawa ang puso ko. Kahit ano ang ginawa ni Clarissa, nanay pa rin niya. Tanging nanay na kilala niya. At ako ang naghiwalay sa kanila ng permanente. Tinawagan ako ng nanay ni Clarissa 1 linggo pagkatapos ng aresto. Umiiyak ng malakas. Daniel, please, siguro may pagkakamali. Hindi ganyan ang anak ko. Mahal ka niya. Mahal niya si Miguel. Malaking maling unawa ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing pinalaki niya ang isang anak na naisip na ang paglalason sa asawa ay acceptable solution sa problema sa kasal. Ba't pinigilan ko? Hindi makakatulong ang pagiging malupit sa nanay na nawasak. Auntie, naiintindihan ko na mahirap ito. Pero umamin ang anak niyo. May irrefutable evidence. Audios ng pagpaplano ng pagpatay ko. Videos kasama ang lover. Blood tests na may lason sa system ko. Hindi maling unawa, katotohanan. Umiyak siya ng mas malakas. Pwede ba akong makita si Miguel? Apo ko siya. Huwag mo akong parusahan sa ginawa ni Clarissa. Siya na lang ang natira ko sa kanya. Humugot ako ng hininga. Tama siya sa isang bagay. Kailangan ni Miguel ng extended family. Kailangan niyang malaman na hindi lahat ng matanda sa buhay niya ay sinungaling at traidor. Pwede po kayong bumisita, pero nasa ilalim ng supervision ko. At ayaw kong banggitin ang tungkol kay Clarissa o sa trial. Kapag ready na ako ang magpapaliwanag sa paraan at salita na may intindihan ng 4 anyos. Sumang-ayon siya nang may pasasalamat sa gitna ng iyak. Naging regular at nakapagbibigay ng aliw ang mga bisita ng lola. 2 beses sa 1 linggo. Pumupunta siya sa bahay at naglalaro kasama si Miguel ng maraming oras. Dinala sa park kung saan sila tumatakbo. Binibili niya ang chocolate ice cream na paborito ni Miguel. Nagbabasa ng libro bago matulog. At kahit 1 beses, hindi binanggit si Clarissa maliban kung tanungin muna ni Miguel. Kapag tinanong, sumasagot siya ng malumanay at malabo. Busi si mama, Bobby. Pero mahal ka niya ng todo. Pinahahalagahan ko ang discretion niya. At ang kakayahang ihiwalay ang personal na sakit sa pangangailangan ng apo. Samantala, sinusubukan kong mag-establish ng bagong routine kasama si Miguel. Nag-aalmusal kami tuwing umaga. Dinala ko siya sa daycare bago pumasok sa trabaho. Sinusundo ko sa hapon at nagluluto kami ng hapunan. Kahit limitado ang cooking skill ko kumpara kay Clarissa. Tuwing weekend, park, zoo, sane. Sinusubukan kong punan ang void na iniwan ng nanay niya ng constant presence ko. Hindi madali. May mga araw na umiiyak si Miguel at tinatanong kung nasaan si mama. May mga gabi na nagigising siya ng umiiyak. Humihingi kay mama. Wala akong sagot na makapagpapalubag-loob. Hindi pwede magsinungaling o magsabi ng masyadong malupit na katotohanan para sa edad niya. Ang trial ay nakaschedule 6 na buwan pagkatapos ng aresto. Ipinaliwanag sa akin ni Enrico ang buong legal process sa opisina niya. Dahil sa dami ng ebidensya natin, malamang magbliabargain sina Clarissa at Rafael para iwasan ang full trial. Devastating sa kanila ang public trial. At ganun nga ang nangyari, 2 linggo bago ang trial date. Pumayag silang mag-guilty plea para sa reduced sentences. Si Rafael ay nakulong ng 15 taon nang walang parol hanggang sa makumpleto ang isa 0 taon. Si Clarissa ay 20 taon bilang primary instigator ng plano. Premeditated attempted murder. Conspiracy to commit insurance fraud. Administration of harmful substance with intent to cause serious harm. Nag-stack ang charges
hanggang maging bundok ng legal guilt. 20 taon ang ibig sabihin. 24 anyos na si Miguel kapag lumabas siya. Matanda na. Siguro hindi na niya maalala bilang nanay. Mawawala ang mga alaala niya sa kanya sa paglipas ng panahon, hanggang maging malabong imahe at vague feelings. Nang opisyal na manotify ako ng final sentences, naramdaman ko ang kakaibang halo ng satisfaction at malalim na lungkot. Satisfaction dahil may hustisya na, gumana ang sistema, magbabayad sina Clarissa at Rafael sa kanilang kasalanan. Pero lungkot din dahil minsan, at noon lang, totoo kong minahal ang babaeng iyon. Akala ko, magkasama kami hanggang pagtanda sa bahay na ito. Makikita natin si Miguel na grumaduate, mag-asawa, magbigay ng apo. Ngayon, susunod na 2 dekada siya sa kulungan, habang pinag-isipan ang mga desisyon na nagdala sa kanya roon. Nagtaka ko kung may totoong pagsisisi ba siya, kung maintindihan ba niya ang laki ng pinsalang ginawa, hindi lang sa akin, kundi lalo na sa inosenteng anak natin. Nagdesisyon akong ibenta ang bahay 3 buwan pagkatapos ng sentencing. Hindi ko na kayang manatili roon. Bawat sulok ay nadudumihan ng masasakit na alaala. Ang kusina kung saan ginagawa niya ang poison coffee ng may ngiti, ang sala kung saan hinahalikan niya si Rafael habang nagtatrabaho ako para sa pamilya, ang silong na may bintana kung saan pumapasok ang lover niya. Kahit ang kwarto namin kung saan nag-share kami ng maraming intimate moments, ngayon ay hindi na matiis. Naghira ko ng real estate agent at nilagay ang bahay sa market. Nabenta sa loob ng 1 buwan sa batang mag-asawang naghihintay ng unang anak. Binigyan ko sila ng wish na mas mabuti ang swerte kaysa sa akin. Gamit ang proceeds, bumili ako ng mas maliit na bahay sa ibang subdivision sa kabilang dulo ng syudad. Walang history, walang multo, walang masakit na alaala. 3 kwarto, malaking bakuran para makalaro si Miguel, malapit sa magandang school. Inayos ko ang kwarto ni Miguel sa favorite colors niya. Bumili ako ng bagong furniture para sa buong bahay. Gusto kong maging fresh start ito para sa amin. Lugar kung saan magagawa namin ang masasayang alaala ng walang anino ni Clarissa. Mahirap ang paglipat para kay Miguel. Iyon lang ang bahay na kilala niya sa 4 na taon niya. Bakit kailangan nating lumipat, Papa? Tanong niya habang nag-e-empake kami ng toys niya. Lumuhod ako sa harap niya at ipinaliwanag ng pinakamabuti ko. Minsan kailangan natin ng pagbabago, champion. Bagong lugar, bagong adventure. At ang bagong bahay natin may malaking bakuran kung saan pwede kang maglaro. Pwede pa nating mag-ampon ng aso kung gusto mo. Nagliwanag ang mata niya sa pagbanggit ng aso. Totoo. Pwede akong magkaroon ng aso. Ngumiti ako. Totoo. Tayo ang pipili ng sama-sama. Ang pangako na iyon ay nagpadali ng transition para sa kanya. 1 linggo pagkatapos lumipat, tinupad ko ang salita. Pumunta kami sa local animal shelter at pinili ni Miguel ang mestizo pupi na kulay kape na may puting batik. Tinawag niya itong Rocky. Mula noon, naging inseparable sila. Natutulog silang magkasama, naglalaro. At higit sa lahat, napunan ni Rocky ang emotional gap na hindi ko mapupunan mag-isa. Ang pagdawa ni Miguel habang dinilaan siya ni Rocky sa mukha ay nagpapaalala kung bakit ako lumaban ng todo. Kung bakit tiniis ko ang mga linggo na nakatira sa potential kong pumatay habang nag-iipon ng ebidensya. Kung bakit inorkestra ko ang dramatic dinner imbis na diretso sa pulis mula umpisa. Lahat para sa kanya, para bigyan siya ng safe na buhay, para protektahan. Lumipas ang mga buwan at dahan-dahang nag-establish kami ng bagong routine. Binawasan ko ang oras sa trabaho at tinanggihan ang mga project na nangangailangan ng travel. Gusto kong maging present para kay Miguel hanggat kaya. Nag-almusal kami tuwing umaga, pancakes tuwing linggo, cereal sa school days. Dinala ko siya sa kinder at sinusundo tuwing hapon. Nagtatrabaho kami ng homework sa kusina. Siya nagko-color habang ako nagche-check ng emails. Naghahapunan kami lagi. Napabuti ang cooking ko dahil sa pangangailangan. Natutunan kong magluto ng pasta, inihaw na manok, homemade burgers. Wala sa gourmet level, pero masustansya at puno ng pagmamahal. Weekend ay para sa amin, parke, Seine, museum ng science na nagugustuhan niya. Patuloy ang pagbisita ng lola 2 beses sa linggo, at nagbigay iyon ng stability. Dahan-dahang nakita ko ang paggaling ni Miguel. Bumababa ang pagtatanong niya kay Clarissa. Tumatawa siya ng mas madalas. Nabawasan ang nightmares hanggang halos mawala. 6 na buwan pagkatapos ng sentencing, dumating ang sulat. Galing kay Clarissa, mula sa kulungan. Una kong naisip ay punitin ito nang hindi binabasa. Ayaw kong marinig ang excuses o pleas niya. Pero nanaig ang curiosity. Binuksan ko at binasa.
Elegante at maingat pa rin ang sulat kamay niya. Mahal kong Daniel, simula. Alam kong wala akong karapatan sumulat sa'yo. Alam kong hindi ko deserve ang attention o oras mo. Pero may mga bagay na kailangan kong sabihin, kahit para mailabas sa dibdib ko. Una, sorry. Alam kong kulang at hindi sapat ang salita para sa ginawa ko. Pero yon lang ang meron ako. Sorry sa panggagago sa'yo. Sorry sa pagsubok na agawin ang buhay mo. Sorry sa pagsira sa pamilya natin. Sorry sa sakit na idinulot kay Miguel. Pangalawa, gusto kong malaman mo na tapos na kami ni Rafael. Galit na galit ako sa kanya ngayon gaya ng paggagalit mo siguro sa akin. Sa pag-iisa ng selda ko, marami akong oras para mag-isip. At narealize ko na hindi tunay na pag-ibig ang nararamdaman ko sa kanya. Fantasy lang ito, escapist, duwag na paraan para makatakas sa buhay na binuo ko, pero hindi ko na pinahahalagahan. Pangatlo at pinakamahalaga, pakiusap na alagaan mo ng mabuti ang anak natin. Alam kong gagawin mo. Lagi kang mas mabuting magulang kaysa sa akin bilang ina. Pakiusap na sabihin mo sa kanya na mahal ko siya palagi, at lahat ng ginawa ko, kahit gaano kabaluktot, sa distorted mind ko noon ay para bigyan siya ng better life. Alam ko na ngayon na mali ako ng todo. Sa huli, hindi ko inaasahan ang forgiveness mo. Hindi ko deserve. Umaasa lang ako na balang araw, kapag lumaki na si Miguel at naiintindihan na ang nangyari, makakahanap siya ng kaunting awa sa puso niya. Hindi para sa akin, kundi para sa peace of mind niya. Sa walang hanggang pagsisisi, Clarissa. Inilagay ko ang sula sa mesa ng kusina at nagbuhos ng whiskey. Binasa ko ulit. Mukhang sincere. Mukhang galing sa tunay na pagsisisi. Pero alam ko rin na mahusay na aktres si Clarissa. Ginampanan niya ang papel ng perfect wife ng buwan-buwan habang nilalason ako. Paano ako magtitiwala sa kahit ano na sinasabi niya ngayon? Nagdesisyon akong hindi sumagot. Wala akong sasabihin sa kanya. Ang forgiveness na hinahanap niya ay hindi aking ibibigay. Baka balang araw magdesisyon si Miguel kung gusto niyang magkaroon ng relasyon sa kanya. Pero yon ang desisyon niya kapag sapat na ang edad. Inilagay ko ang sula sa kahon kasama ang lahat ng legal documents ng case. Balang araw, kapag ready na si Miguel, ibibigay ko sa kanya ang lahat. Recordings, documents, medical results, at pati ang sulat na ito. Deserve niyang malaman ang buong katotohanan kapag ready na. Hindi filtered o pinalambot na bersyon, kundi kumpleto at walang takip. At saka siya magdedesisyon kung ano ang isipin tungkol sa babaeng nagdala sa kanya sa mundo. Pero sinubukan ring agawin ang ama niya. Isang taon pagkatapos ng aresto, naramdaman ko na ready na akong iproseso ang lahat emotionally. Busi ako sa survival, pagprotekta kay Miguel, legal matters, at wala akong oras para maramdaman talaga ang impact. Nagsimula ko ng therapy kasama ang psychologist na specialist sa trauma at betrayal. Mahira ang unang sessions. Pag-uusap tungkol sa feelings of inadequacy, paranoia na nabuo ko, takot na naranasan sa mga linggong alam kong nilalason ako, pero kailangang magkunwaring walang alam. Galit na nararamdaman ko pa rin kapag naalala ang videos ni Clarissa kasama si Rafael. Guilt na dala ko sa paghiwalay kay Miguel sa nanay niya, kahit alam kong wala akong choice. Tinulungan ako ng doktor na iproseso ang bawat emosyon. Tinuruan niya ako ng techniques para i-handle ang occasional anxiety attacks. Pinaalala niya na normal ang mag-feel ng loss kahit sa taong sinubukang patayin ako. Hindi puro logic ang utak, paliwanag niya. Pwede kang magalit sa isang tao at sabay na miss ang good times na pinagsamahan nyo. Pwede mag-exist ang dalawang emosyon. Hindi ka nito ginagawang mahina, ginagawa kang tao. Dahan-dahang bumuti ako. Nabawasan ang flashbacks. Nakakatulog ako ng mahimbing ng walang bangon sa takot. Nagsimulang lumabas ulit ako kasama ang mga kaibigan. Kahit naisip ko na baka sa ilang taon, magkaroon ulit ng romantic relationship. Hindi pa ako ready. Ang ideya ng pagtitiwala ulit sa ganong paraan ay nakakatakot pa rin. Pero kahit papaano, naiimagine ko na ngayon ang future kung saan possible yon. Naging constant presence sina Enrico at Sonia sa buhay namin. Madalas kaming maghapunan. Wala silang anak, kaya tinuring nila si Miguel na parang pamangkin. Lubos akong nagpapasalamat sa unwavering support nila sa buong proseso. Kung wala si Enrico, malamang patay na ako. Kung wala silang dalawa, mas mahirap at malungkot ang recovery. Nag-reconnect din ako sa old friends na napabayaan ko noong kasal pa kami. Mas gusto ni Clarissa na sa circle niya lang kami mag-socialize. Ngayon naiintindihan ko, mas madali kontrolin ang narrative kapag kontrolado rin ang social circle. 2 taon pagkatapos ng lahat, naging 6 anyos si Miguel. Nagparty kami sa bakuran ng bagong bahay. Inimbitahan ko ang classmates niya sa school, ang lola,
Sina Enrico at Sonia, sina Diane at pamilya. Mga balloons everywhere, inflatable castle, at malaking dinosaur-shaped cake. Dahil obsessed pa rin si Miguel sa dinosaurs. Ang pagdingin kay Miguel na tumatakbo ng masaya kasama ang mga kaibigan, habang hinahabol siya ni Rocky, na tumatahol ng excited ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ito ang future na nilabanan ko, ang joy na ito, innocence na ito, simpleng magandang buhay na ito. Habang pinuputol namin ang keke at lahat kumakanta ng happy birthday, tiningnan ako ni Miguel ng mga matang kumikinang. Salamat, Papa. Best birthday ko too. Kailangan kong kumurap ng mabilis para hindi mahulog ang luha. Walang anuman, champion. Deserve mo to at higit pa. Noong gabing iyon, pag-aalis ng lahat at pagtulog ni Miguel ng pagod pero masaya. Umupo ako sa bakuran na may beer. Nagniningning ang mga bituin sa itaas. Natutulog si Rocky sa paanan ko. At sa unang pagkakataon mula noong gabing sinabi ni Miguel ang tungkol sa tiyo sa silong, naramdaman kong talagang nakaligtas kami. Hindi lang physically, kundi emotionally. Nagawa namin ang bago mula sa abo ng dating buhay. Nagsimulang magtanong ng mas specific si Miguel tungkol kay Clarissa habang lumalaki. Bakit hindi kasama si Mama sa bahay natin? Bakit may nanay ang mga kaibigan ko, pero wala ako? May ginawa ba akong masama kaya umalis siya? Bawat tanong ay tusok sa puso ko. Sinagot ko ng naayon sa edad niya. May malaking pagkakamali si Mama. Nasaktan niya ang mga tao. At ngayon nasa lugar siya kung saan tinutulungan siyang maintindihan kung bakit mali ang ginawa niya. Hindi, anak. Wala kang ginawang masama. Tungkol ito sa mga matanda, hindi sayo. Mahal ka niya sa kanyang paraan. Pero minsan hindi sapat ang pag-ibig kapag may ginagawang masama. Hindi perpekto ang mga sagot. Siguro kailangan niya ng therapy balang araw para maproseso ng maayos. Pero sapat muna para sa 6 anyos. Isang araw, habang nakaupo sa kama niya bago matulog, tinanong niya ako, Papa, iwan mo rin ba ako? Hati ang puso ko. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang maliit niyang kamay. Dinggin mo ako ng mabuti, Miguel. Hindi ako, kahit kailan, sa anumang dahilan, mag-iwan sa'yo. Nandito ako araw-araw, pagkagising mo, pagpasok mo sa school, pag-uwi mo, pagtulog mo. Lagi. Pangako yan na sigurado ako. Yakap niya ako ng mahigpit. At hinayaan ko siyang maramdaman ang tibok ng puso ko. Nagsimulang makipagdate ako ng 7 anyos na si Miguel. Ang pangalan niya ay Estrella. Nakilala ko siya sa cafe kung saan minsan akong nag-work mula sa laptop ko. Grade school teacher siya. 0 taon mas bata sa akin. May genuine smile na nag-ilaw sa buong mukha. Hindi ako nagmadali. Dahan-dahan, casual coffees, dinners, walks sa park. Sa ikalimang date, sinabi ko sa kanya ang buong kwento. Lahat, si Clarissa, si Rafael, ang paglalason, ang plano, ang dramatic dinner, ang aresto. Inaasahan kong tatakbo siya. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko sa mesa at sinabi, nakakapangilabot ang pinagdaanan mo. Pero ipinakita mo rin ang incredible strength. At pinakamahalaga, pinrotektahan mo ang anak mo. Iyon ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kung anong klaseng lalaki ka. Noong gabing iyon, naramdaman kong baka, pwede ulit akong magtiwala. Ipinakilala ko siya kay Miguel 6 na buwan pagkatapos. Nervyos ako na parang teenager. Ano kung hindi sila magkasundo? Ano kung i-reject siya ni Miguel? Ano kung maisip niyang masyadong komplikado ang makipagdate sa single dad? Pero pesensya at genuine si Estrella. Hindi niya pinilit ang connection. Naging siya lang. Naglaro siya kay Rocky. Tinanong si Miguel tungkol sa favorite dinosaurs. Tinuruan siyang gumawa ng origami. Dahan-dahan, natural, nakuha niya ang tiwala at pagmamahal ni Miguel. 2 taon pagkatapos, nagpropose ako kay Estrella. Ginawa ko sa bahay kasama si Miguel. Dahil parte siya ng desisyon. Estrella, sabi ko habang lumuhod na may hawak na singsing habang hawak ni Miguel ang placard na, sabi mo, ibinabalik mo ang faith ko sa pag-ibig, sa kabutihan, sa posibilidad na maging masaya ulit. At higit sa lahat, kamangha-mangha ka kay Miguel. Adore ka niya. Mahal kita. Papayag ka bang maging opisyal na parte ng pamilya namin? Umiyak siya, tumango, at sumigaw si Miguel ng excited. Sabi niya, Papa. Sabi niya, nagbakasal kami 6 na buwan pagkatapos sa simpleng intimate ceremony. Family at close friends lang. Si Miguel ang ring bearer. Si Enrico ang best man. At nang sabihin ko ang vows ko, habang tinitingnan si Estrella sa mata, naramdaman kong isinara ko na ang madilim na chapter ng buhay ko. Nasa kulungan pa rin sina Clarissa at Rafael. Malamang mananatili roon sa maraming taon.
Pero wala na silang kapangyarihan sa akin. Wala na silang espasyo sa isip ko araw-araw. Bahagi na lang sila ng nakaraan. Masakit na bahagi na nagturo sa akin ng mahahalagang leksyon tungkol sa tiwala, intuition, at kahalagahan ng pagprotekta sa pinakamamahal mo. Gayon 0 anyos na si Miguel. Brilliant, mabait, puno ng energy na bata. Naglalaro siya ng football, mahilig sa science, gusto maging veterinarian para tulungan ang mga hayop tulad ni Rocky. Kami ni Estrella ay nagkaroon ng anak na babae, 1 taon na ang nakalipas. Sofia ang pangalan. Si Miguel ang protective at loving na kuya na maisip mo. Inaalagaan niya ito na parang pinakamahalaga sa mundo. Bumili kami ng mas malaking bahay para sa lumalaking pamilya. Stable ang trabaho ko na nagpapahintulot sa akin na maging present. Patuloy na nagtuturo si Estrella at mahal niya ito. Naghahapunan kami tuwing gabi. Linggo ay para sa pancakes at family movies. Bakasyon ay sa beach, nagtatayo ng sandcastles. Simpleng, ordinaryo, at perpektong buhay. Minsan, kapag nag-iisa ako, iniisip ko ang lahat, kung gaano kalapit ako sa kamatayan, kung paano ang inosenteng salita ng 4 anyos na anak ko ang nagligtas sa buhay ko, ang mga desisyon na ginawa ko para protektahan siya. At nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat na buhay pa ako. Nagpapasalamat na may Miguel ako. Nagpapasalamat na nakita ko si Estrella. Nagpapasalamat sa second chance sa kaligayahan. Huling balita tungkol kay Clarissa ay 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi ng nanay niya na nag-apply siya ng sentence reduction dahil sa good behavior. Denny, 14 na taon pa ang natira sa kulungan. May parte sa akin na nasiyahan. Ang parte na may natitirang galit sa lahat ng pinsalang ginawa niya. Pero ang mas malaking parte ay indiferente na lang. Siya ang gumawa ng desisyon. Ngayon, siya ang nabubuhay sa consequences. Alam na ni Miguel ang buong kwento. Sinabi ko sa kanya ng 9 anyos siya. Ini-adjust para maintindihan ng hindi matrauma. Umiyak siya, nagtanong, nagproseso sa kanyang paraan. Tinanong niya kung gusto niyang makita si Clarissa. Sinabi ko na desisyon niya iyon, at kapag mas matanda na, kung gusto niyang subukan ang relasyon, susuportahan ko. Sa ngayon, ayaw niya. Sabi niya si Estrella ang nanay niya, dahil siya ang nagpalaki, nag-aalaga kapag may sakit, pumupunta sa football games, tumutulong sa homework. At tama siya, ang pagiging ina ay hindi lang biology. Ito ay presence, pag-ibig, consistency. Kaninang umaga, habang naghahanda si Miguel para sa school, si Sofia ay nagbababol sa high chair, at si Estrella ay naghahanda ng almusal habang humuhuni ng kanta. Tumigil ako sa pintuan ng kusina para lang tingnan ang eksenang ito, ang pamilya, ang buhay na binuo namin mula sa guho. Si Rocky ay nakahiga sa ilalim ng mesa, naghihintay ng mahulog na pagkain. Pumasok ang araw sa bintana at nagbigay ng golden light sa lahat. At narealize ko ang mahalagang bagay. Sinubukan akong sirain ni Clarissa. Halos nagtagumpay siya. Pero sa huli, nabigo siya, dahil nandito pa rin ako, mas malakas, mas matalino, napapaligiran ng tunay na pag-ibig. At iyon ang pinakamabuting revenge. Hindi ang kulungan, hindi ang legal na parusa, kundi ito, maging tunay na masaya, makaligtas at umunlad, maprotektahan ang anak ko at bigyan siya ng buhay na deserve niya. Makahanap ulit ng pag-ibig ng akala ko, hindi na posible. Pumasok ako sa kusina, hinalikan si Estrella, binuburol ang buhok ni Miguel, kiniliti si Sofia. Magandang umaga, pamilya, sabi ko. At sila nga, magandang umaga, magandang taon, magandang buhay. At lahat dahil isang gabi, matagal na ang nakalipas. Pinakinggan ko ang anak kong 4 anyos nang ituro niya ang silong at sabihin ang katotohanang walang ibang nagsabi.